Then let me continue. Pag-uusapan na natin mga bata at saka magulang. Kagabi, curfew in Manila were implemented already by the Manila Social Welfare Development through Director J. De La Puente and Manila Police District in the respective areas. We've rescued 112 minors last night. At sila ay kinuha na ng mga magulang nila matapos dali sila doon sa holding area to make sure that they have parents or guardians. Yung mga wala naman, at least kung pag-alagala lang, ma-rescue sila ng mga minor de edad, madala sa aming mga pasilidad. No? Kasi delikado ang bata, minor de edad, nasa kalsada. So in line with that, yun din yung sa ating community. So kaya sa mga magulang na nananawagan ako, pagdating ng alas 10 ng gabi, para maiwasan natin masama sa rumble yung mga anak natin. Minsan nga, hindi naman talaga kasama sa rumble o sa riot. Ang problema, nakatambay sa kanto, natamaan ng pillbox, natamaan ng tingga, nasaksak o nadamay. Ayoko naman mabot sa ganung punto kung may mga pamamaraan na mapag-iwas-iwas natin, lalo na sa alanganing oras, yung mga batang minsan supot pa nga, sumasali pa sa rumble-rumble. At saka nakakadistorbo nakakadistorbo talaga sa mga natutulog na, nagpapahinga na, napagod galing sa trabaho. Yes, sir. Sure. Go ahead, please. Yung ano bang pinakakaraniwang naging paliwanag ng mga nadampot yung bata? Ba't sila nasa lansangan pa sa discourse ng gabi? Nakalimutan na raw nilang may curfew. Hindi naman po pwede. Nung panahon natin, pinatupad natin yun. Ngayon, pinatutupad ko ulit. Na mapangalaga. It's more on, as a parent, it's more on we care for their safety. Minsan lang talaga may mga batang matitigas ang ulo na hindi sumusunod sa magulang. Alam mo, medyo iba ang mga mindset ng mga minor de edad ngayon. We wanted to show to them that there is still government who cares or who really wanted to make them feel may malasakit sa kanila. Yes. Regarding sa road then, because marami na po kaming incident na ganyan. Yes. Yung na may tubo, tapos ninanakawan. Tapos ang nangyayari po, ending, ayaw magreklamo dahil maaabala lang daw sila. And ang maganda po, hindi makita sa CCTV before. So, probably sila rin yun. Kaya nga ang gusto ko, hanggat makukuha namin, we wanted to slap them in their hands kung walang complainant. But we wanted to prove also na may gobyerno na sa Maynila. Hindi na nila pwedeng tawan-tawanan yung Arten. Hindi po pwedeng pakiramdam nitong mga Tolonges libre zona ang Arten. Hindi na. May we will put orders. Kami, magpapatupad naman ng batas. Kung sila naman minor de edad, may batas para sa kanila kung sa partikular na oras. Kung sa ibang oras, may batas din pangangalaga sa minor de edad na maaari namin gamitin ng mga national law. Kung disturbance naman, pwede rin namin ngayon. Ngayon, first day lang. Kaya palo lang muna sa palad. Susunod niya, konyat na. Ay, ito na pala, si Director. Hire mo. Kailangan natin ng... gawin, ang galing mo. Gawin natin productive. Ito para lang magkaroon kayo ng idea.
let me remind you in the past. Remember yung mga Solvent Boy sa Espanya? Alala niyo yun? At saka sa Recto? Di ba, hinari ko yung mga bata na yun? Alam mo ba yung mga bata na yun, malalaki na? Oh, naging asset pa ng pulis. Naging gamit pa ng pulis. Yung multiplier, nakahire sa gobyerno, tapos naging katulong pa sa PCP. Naging productive. Ngayon, magaganda itsura. Nakakwelyo na yung mga loko. I mean, I really wanted to put things in order, but at the same time, gusto ko kargahan ng puso yung batas. Yun yung gusto ko. Maigpit yung batas. Ang batas, dalawa lang ang makikita mong kulay, itim at puti. Letra lang yan. Pero gusto ko, lagyan natin ng puso. Hanggat maaari, kasi gobyerno naman tayo. Nananakop, nagpapatupad, naglilingkod, bibigay ng serbisyo. At the same time, yung maramdaman nila na, makatwira naman. Pero, don't take us lightly. We are firm and true to our obligation to keep the peace and order situation. We are obliged to do so. Sure. Yung curfew, sa experience ko, meron talagang mga bata, may mga magulang na... Doon mismo sa tapat ng nasunog sa inyo, na I think 2 months ago, nag-showdown doon sa may... nagbatuhan pa ng Molotov saka Pilpax. Ano yan, mga... I think 3 months ago. Loreto versus... Nakita ko yung video na yun eh. Hindi pa ako mayor noon, nung panahon kasi na yun. Sir, ito tanong ko. Di ba may batas tayo, may liability, yung frequent na nahuhuling curfew na anak. Ang galing mo. Ano nangyari doon? Kakaumpisa pa lang natin eh. Pagka nadadalas-dalas yung bata, nakukuha ng MSWD at ng pulis, yari na yung susunod, yung magulang naman. Kaya sa mga bata, baka susunod yan, makulong naman yung nanay nyo. Sige kayo, wala na magpapaligo sa inyo, wala na magpapakain sa inyo. Hindi, totoo. Tama si Pat, naalala niyo yung ginawa nating ordinansa na yun. Dito yun. Sabi mo, pigon na pigon ka na. Paulit-ulit na yung mga inuulit. Yung magulang naman ang natin, ipe-penalize. Yan. Pwedeng managot ang ano. Yun yung pinapatupad natin ngayon. Yung curfew na yun. Next level. May data naman yan. May data ang MSWD. Ang tawag dyan, perennial violators. Sa criminal term, recidivist. Pero hindi naman natin sila tinuturing na kriminal eh. Tinuturing natin silang anak na minor de edad. Kaya makikita mo yung mga lespo, very careful sila to assist the social worker of the City of Manila.